Ito po mga kababayan ay isi-share ko po sa inyo itong naturang pa-blind item. No, unahin natin itong pa-blind item ni Abby Binay. Hala! Diyos ko mga kababayan. Merong pa-blind item si Abby Binay. Nako! Sino kaya ito mga kababayan? Yung sa blind item ni Mayor Abby Binay. Correct me if I'm wrong kung mayor ba siya ngayon. Mayor ba si Abby Binay ng Makati? And Miguel shout out Mayor Abby Binay, no? At sa congratulations and happy anniversary sa asawa mo. Ayan. So, actually mga kababayan, may pa-blind item itong si Mayor Binay. Ano nga ba itong pa-blind item ni Mayor Abby Binay? Hala! So ito po mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, alam ko hindi nyo alam yan. Kasi hindi masyadong hindi masyadong lumabas. Pero, Diyos ko, sino kaya ito? According dito, kay Mayor Abby Binay ng Makati. Ito daw dalawa, meron daw siyang nakita. Sabi niya dito, mga kababayan, ito po ipapakita ko sa inyo. Ito po ay ang pa-blind item ni Abby Binay or Mayor Abby Binay ng Makati. Actually, baliktad po siya So mga kababayan, baliktad po yan, babasahin ko na lang. So ito po yan. Like muna tayo. Siyempre, like, share, subscribe, mga kababayan. Ayun, Amor Ladra. May gilab shoutout po. So ito po mga kababayan. Ito po ang sabi. Blind item. Babasahin ko na ba? Nako! Kahit blind item to, magigets ninyo, mga kababayan. Kahit blind item ito, magigets po ninyo kung sino ito. Ang sabi ni Mayor Abby Binay, Ma'am Maria Pipaliso Kilupo, and kay Ma'am Maribik Villanueva, blind item, napakaliit naman masyado ng mundo para masalubong ko ang 2 taong ito sa isang restaurant sa Makati. So, ibig sabihin mga kababayan, sabi niya, napakaliit naman masyado ng mundo. So, ibig sabihin, hindi taga Makati itong 2 taong ito. Kasi napakaliit daw ng mundo at masalubong niya itong 2 taong ito sa restaurant ng Makati. Ma'am Susan Vergara, hello po. Hulaan nyo mga kababayan, mamaya bigyan ko kayo ng clue. Ayan. Napakaliit naman masyado ng mundo para makasalubong ko ang 2 taong ito sa isang restaurant ng Makati. Sabi niya, table for 2 at mukhang may importante silang pag-uusapan. Hala! Nasalubong daw ni Mayor Abby Binay itong 2 taong ito. At ang sabi pa nga niya, napakaliit naman ang mundong ito para masalubong ko ang 2 taong ito. So, hindi nga yan taga dyan. Kasi napakaliit. Bakit sa Makati? Malay po natin, no? Malay natin may business dyan. Or malay natin may pinuntahan nga naman. Tapos, ito pa. Mga kababayan. Ito pa ang sunod, mga kababayan. At mukhang may importante silang pag-uusapan. Ang babae ay tinatawag niyang si White Lady. Si White Lady ay parang nakakita ng ghost. Si White Lady daw parang nakakita ng ghost. Ngayon, while ang ninong naman, so yung lalaki or yung matanda, tinawag niyang ninong. Ninong, while ang ninong naman, na-absent sa golf course today. So, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng ninong na golf course? Golf course. Si ninong naka-golf course. Alam naman natin, pag mga bilyonaryo, mga milyonaryo, mga mayayaman, di ba, kapag pumunta ka sa golf, nakasakay ka ng puti na parang e-bike. Di ba mahilig-hilig mag-golf alam nyo na? Ang babae, ay White Lady na parang nakakita ng ghost. Parang nakakita ng multo. At ang lalaki naman ay tinatawag niyang si Ninong na parang absent sa golf course. Tapos,
ay nagmamadali silang at nagmamadali si Ninong na salubungin si White Lady. Yeah. Si White Lady nagmamadali daw salubungin ni Ninong habang nakabook sila sa table for two. Ito na. Dali-daling lumayas nang di man lang kumain or umupo sa kanilang reserved table for two. Para ba silang nakakita ng isang aparisyon? So sino nga ba yung aparisyon? Maganda naman akong aparisyon, sabi ni Abi Binay. Bakit parang natatakot at may tinatago? Hala! Ito pa lang si White Lady at si Ninong, nakita si Abi Binay. Instead na mag-order, Oy, maraming salamat po. Ma'am Christina Yuzo. Maraming salamat po, ma'am, sa yung 10 Australian dollars super sticker. Thank you so much po. So, ang sabi dito mga kababayan, samantalang dali-dali silang umalis at hindi man lang kumain sa lamesa na kanilang binook na table for two. Nung nakita nila ang isang aparisyon, sabi ni Abi Binay, hindi naman ako mapangit na aparisyon, maganda naman ako. Bakit natakot at may tinatago ba? So ngayon, mga kababayan, sino nga ba iyon? Pagkakaalam ko mga kababayan, yung tinatawag ni Binay or ni Abi Binay na White Lady, hindi po siya White Lady. Ogre po siya. At yung tinatawag ni Abi Binay na absent si Ninong sa golf course, hindi po siya sa golf course. Hindi po siya sa golf course. Dapat doon siya sa bar kasi mahilig siya sa chicks. Di ba? Hindi po siya White Lady, siya po yung ogre. Yeah. At yung tinawag ni Abi Binay na absent sa golf course si Ninong, dapat siya po ay hindi sa golf course, siya po ay banker. Di ba? Siya po si banker. Kasi mahilig siya sa chicks. Sino kaya ito? Hulaan nyo na lang kung sino. Malalaman nyo naman yun Malalaman nyo yan. So ngayon, ganito yan mga kababayan. Speaking, hindi po sila taga Makati. Napunta lang sila sa Makati. Ngayon mga kababayan, bakit nga ba sila nagkita? Kasi ganito po mga kababayan. According sa aking pagkakaalam, according kay Sian Gasa, itong si White Lady na ogre at si Ninong na golf course na pwede namang maging bunker, nagpaplano pala ito na mag-finance. Mag-finance. Ano nga ba ang kanilang i-finance? Ito daw kudita. Magpi-finance sa kudita. Planado. Nako, magpi-finance sa kudita. Alam nyo naman mga kababayan, uulitin ko, nung panahong 2022, 2022 election, pinagplanuhan na nila si PBBM na tatanggalin. Saan? Sa Rockwell, Makati pa rin. Diyos ko po. Sa Rockwell, Makati rin. Naku, abangan ninyo ang sasabihin ni Mayor Abi Binay. Diyos mio, Marimar. Tapos eto, may mga nagko-comment, mga kababayan. Sabi dito ni Santander, guilty of something. Hayaan mo sila, peaceful ka naman. Sabi naman ni Vivian Tanchua, sino? Diyos ko, bakit nga ba dyan sila? Ano bang pinagmitingan? Sa madaling salita po, mga kababayan, ang kanilang pinagmitingan po,
ay yun na nga. Diyos mio, Marimar. Kakaiba talaga. Sa totoo lang mga kababayan. Ako na nagsabi sa inyo. Ala, curious ka tuloy? Na-curious ka po ba, ma'am? Naku, ma'am, huwag ka pong ma-curious, ma'am. Oo, kasi alam mo kung bakit, ma'am? Matanda daw na parang absent sa golf course today. At yung babae daw, white lady. Sino po ba ang politician na babaeng maputi? Sino po bang politician na kahit mabilad sa init, namumula lang? Basta abangan nyo na lang yan mga kababayan. Pero ang kanilang pagmimitingan ay patungkol nga yan sa kodita. Actually mga kababayan, ang kodita po ngayon ay totoo po yan. Totoo po talaga na mayroong mga retired general na isusulong po talaga nila ang kodita. Ngunit mga kababayan, ang Armed Forces of the Philippines, no? Ang Armed Forces of the Philippines at PNP ay hindi po sumali. Ayaw po nilang sumali sa kodita. Kasi alam po nila kung ano ang consequences ng pangyayari. So, yun nga, plano-plano nga nila, mga kababayan, yung usapin, no, na patungkol dyan ay hindi po talaga, actually mga kababayan, hindi po talaga maganda. No? Katulad nito, mga kababayan, sabi ni Senator Antonio Trillanes na marami daw po talagang mga retired soldiers, no, na retired soldiers na gusto daw na i-take over, no, itong Malacanang kay PBBM at ipalit nga daw si Sara. Yun po yun mga kababayan. Ito po wait lang mga kababayan. Ipaparinig ko sa inyo para hindi naman tayo dito Ito po, wait lang. Saan na ba yun? Ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po. Inaalagaan, moderno na yung mga equipment. Punto na tayo dito sa ating unang guest sa Kabayan. Walang iba kundi ang dating senador, si Antonio Sunny Trillanes. Good morning, Senator. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga po sa inyo, samang Danny at sa ating mga listeners. Okay, maraming salamat to. Una-una, bigyan ko lang muna ng konteksto to dahil marami akong pwedeng itanong Pero itong lumabas muna sa Okta Research, kasi dati kayo member ng AFP. At lumabas dun sa research nila noong September 25 to 30, 1,200 respondents. 7 in 10 Filipinos are not in favor of military intervention in any political disputes. So parang lumalabas nga 70% ng respondents ayaw nila nitong mga extra constitutional means para ma-attain ang power, no? At kayo ho ba tingin niyo ho ba anything that will have something to do with military junta or whatever will not prosper under this administration? So ayun mga kababayan, narinig ninyo. Continue natin yan. Wait lang. Ganito kasi mga kababayan. Alam nyo, kung sakaling man na matuloy itong kodita laban kay PBBM, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ayaw nila na mabulgar ang kanilang pangungurakot. Yan ang katotohanan. Bakit? Dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan, wala po talagang sasantuhin si PBBM. Mga kababayan, 2025 pa lang. 26, 27, 28, may 3 years pa. Yung 3 taon na yan, mga kababayan, marami ang pwedeng mangyari. Marami ang pwedeng mangyari. Sa loob ng 3 taon na yan, marami pong mga sangkot at kurakot ang makukulong. Kung ang taong bayan ay hindi papayag, no, sa anumang hadlang nitong mga DDS na harangin nila ang pagbulgar at ang pagka-aristo nitong mga magnanakaw sa kaban ng bayan o mga kurakot na politisyan, no, mga kababayan, at hayaan nilang mabulgar sa pamamagitan ng pamumuno at pangunguna ni PBBM,
magiging Singapore tayo. Mark my word. Kaya po mga kababayan, no? Tulungan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nating hayaan na iti-take over, no, ang Malacanang at sundin ang kudita na gagawin itong mga retired military. Bakit? Itong mga retired military, mga kababayan, kaya po sila, no, wala akong pinangalanan ha, wag po kayo magalit sa akin. Itong mga retired military, mga kababayan, kaya po hindi sila pumapayag na mabisto at mabuko ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga kurakot sa bayan, kasi po bakit? Sangkot sila. Sangkot sila. Isa lang yan sa rason. Bakit hindi ka pumapayag na mabulgar kung sino ang punot dulo at kung sino ang mga kurap? Almost 800 po yan, mga kababayan. 800 po lahat ang under observation ng Malacanang ngayon na sangkot sa korupsyon. Kung lahat ng yang 800 na yan ay makukulong, lilinis po ang ating bayan. At sana yung susunod na presidente ay itutuloy kung ano ang naumpisahan ni Marcos na sugpuin ang kurap, ikulong ang kurap, at itigil ang korupsyon para sa ikakaunlad ng ating bansa. Kaya nga po ayaw nitong mga retired military na ituloy ni Marcos yan kasi sangkot sila. Kasi noong panahon na sila ang nasa power, sila din po ay tumatanggap. Sila din po ang mga protektor nitong mga politician na nangungurakot. Unang-una, mga kababayan, sa Bureau of Customs pa lang, yung mga smuggled na droga, smuggled na sasakyan, smuggled na mga gulay, smuggled na bigas, smuggled na mga kagamitan, protektado po yan ng mga sundalo, pulis, NBI at iba pa na nasa gobyerno. Ang nasa likod ng pagpasok ng mga smuggled dyan sa Bureau of Customs, mga kababayan, ay mga politician na nabigyan ng mga milyon-milyon o bilyon na halaga ng mga smugglers. Lalong-lalo na ang China. Ang China po ang pinaka-biggest syndicate smuggler na nakapasok ngayon sa Bureau of Customs. Alam nyo kung bakit talamak ang korupsyon dyan sa Bureau of Customs? Dahil merong mga protektor. At hindi po natin alam na ang mga protektor noon ay itong mga retired na mga generals ngayon. Diba? At mga retired na mga pulis ngayon. Wala akong pinangalanan. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, ikaw yun. Diba? Kaya po mga kababayan, hindi sila pumapayag na mabuko ni PBBM at ituloy itong pag-iimbestiga kung sino talaga ang nandito at ang nasa likod ng korupsyon na to. Kasi mga kababayan, according nga kay Kiko Pangilinan, may mga politician na konektado dito sa smuggler. Yung mga politician ang protektor, kaya nakalusot yung kanilang mga smuggling materials. Pangalawa, may mga smuggler na protektado ng mga pulis, sundalo, NBI, at ano pa? Mga kawani ng gobyerno. Kaya po sila mga kababayan, sama-sama na sila ngayon. Na ipabagsak at ititik over nila ang power ni Marcos at ipalit si Sara para matakpan ang kanilang pagiging korap. Totoo yan. Bakit kayo natatakot at nagagalit na ibulgar at ipakulong ni PBBM yung mga kurakot? Bakit kayo magbubuo ng isang kudita kung hindi kayo natatakot? Takot kayo. Kaya kayo magkukudita kasi ayaw ninyong mabuko o mabulgar na baka konektado kayo noon nung nasa serbisyo pa kayo. Yan naman yan mga kababayan. Ano bang rason bakit magkukudita ang mga retired? Di ba dapat kapag retired ka, mananahimik ka na lang? Di ba? Di ba dapat kapag retired ka, magtatanim ka na lang ng saging, kamuting kahoy, mag-alaga ka ng baboy, manok, kambing, kabayo, Jurassic, sawa, anaconda. Di ba? Kasi peaceful na buhay mo. Tanggap ka na lang ng 160,000 a month eh. Bakit ka magkukudita? Kasi nga, baka aabot sa'yo kasi noong nasa serbisyo ka, sangkot ka. Yun naman yun eh. Di ba?
Ang dapat dito, may karapatan na magkudita yung mga nasa power ngayon. Bakit ang gustong magkudita ay yung wala na sa power? At yung mga retired na, kasi sangkot sila. Di ba? Ang sarap na ng buhay mo, retired ka na mag-aalaga ka lang ng manok, baboy, kambing, kabayo, Jurassic, anaconda, sawa. Di ba? Bakit papasok ka pa? Di ba? Kasi bakit? May pagtatakpan ka? Sasabit ka? Yun ba yun? Oo, yun ang katotohanan, mga kababayan. So, alam nyo na. Kaya ang sabi ni Nancy Binay, sino itong puting politician na tinatawag niyang white lady at sino itong ninong na absent sa golf course? Yun po yun. Ang mga financer at nagpaplano. Diba? Alam nyo na, mga kababayan. Kasi nakakapagtaka lang retired ka na. Bakit makikipagkudita ka pa? Hindi dapat, diba, ang may karapatan magkudita yung mga nasa posisyon pa ngayon at hindi pa retired? Bakit yung mga retired ang gustong magkudita? Kasi bakit? Malay natin sa panahon ni Digong, active pa kayo noon. Nung pagkaalis ni Digong, retired na din kayo. Baka naman sangkot kayo sa nakawan ni Digong noon. Diba? Ganun lang kasimple. Diba? Hindi ba kayo nagtaka, mga kababayan? Magkukudita ka, tapos wala ka na sa posisyon. Retired ka na. Di ba ang dapat magkudita ay yung dapat si Bronner? Di ba? Dapat itong mga generals na active ngayon? So, nakakapagtaka. Bakit yung mga retired ang magkukudita? Wala ka na, retired ka na Di ba? Ano pa ipaglalaban mo? Or else, konektado kayo sa korupsyon nung panahon ni Digong. Di ba? Ganun lang, simple. Speaking, mga kababayan, kaya nga sabi ni Trillanes, ito po. They have something to do with, military junta or whatever will not prosper under this administration? Ano po, una, wini-welcome natin yung resulta ng survey na yan na ayaw natin ng extra-constitutional. However, kung ano ang mangyayari, kung magkakaroon man yan o hindi natin kontrolado yan. Depende yan sa circumstances kasi meron pong nagtutula extra-constitutional. Ito nga yung mga kampo ng mga Duterte. Kaya hindi natin alam kung magtatagumpay sila o hindi. So ayaw natin sila magtagumpay pero ginagawa nila. Pero ito ba yung mga laging nababanggit pati sa mga social media, yung mga retired na mga generals na in the previous administration or very supportive of the previous administration? Diba? Yung mga retired general na very supportive sa previous administration. So siguro nung panahon ni Digong, active pa sila, tapos nung wala na si Digong, wala na din sila. Bakit ang lakas ng loob nila na magkudita? So ibig sabihin, ayaw nila na pati sila masilipan. Kasi nga si Marcos ngayon matinik. Totoo yan. Sabi nga ni Digong, di ba? Sabi nga ni Digong, maghanap kayo ng another Marcos somewhere, someday, somehow. Hindi ko kaya. Kahit bigyan ninyo ako ng 20 years, hindi ko kaya. Yun ang sabi ni Digong. So, klaro. Diba? Ako nag-a-analyze lang in my own point of view bilang isang vlogger. Diba? So, yun. Bakit? Retired ka na. Bakit magkukudita ka pa? Di ba dapat ang may karapatan magkudita yung mga nasa active power ngayon na men in uniforms? So bakit wala man lang mga active men in uniforms ang gustong magkudita at bakit halos kadalasan retired? Kasi bakit? Mabibisto sila? Kasi bakit? Konektado sila? Take note mga kababayan, DPWH pa lang. Umaaray na sila. DPWH pa lang. So paano pagpapasok pa si PBBM dyan sa BIR? Sa COA? Sa Customs? At saan pa? Marami pa yan, mga kababayan. Sa DPWH trillion, nandyan pa ang BIR, nandyan pa ang COA, nandyan pa ang Customs. Marami-rami pa yan. Malay natin dyan sa BIR, COA, Customs. Malaki-laki ang korupsyon din dyan. Hindi natin alam.
Kaya sila nagkakaganyan. 'Di ba? So gets nyo na, mga kababayan. Wala nang haka-haka. Kung bakit ang lakas ng loob nitong mga general na magkudita na retired. Kasi nga, dawit sila noon. Pag nakalkal ni Marcos yan ngayon, mapuputulan sila ng pensyon. Siyempre, pag naputulan ka pensyon, kulong ka pa. 'Di ba? Kasi baka nakinabang din sila. Yun, mga kababayan. Sunod, ito yan, mga kababayan. Dito tayo kay Bato, no? At kay Harry Roque. Ano nga ba ito, mga kababayan? Kung naalala nyo po, sa interview ng News 5, si Harry Roque nga po ay nadulas, no? Sabi nga niya, alam naman po nating lahat na ang korupsyon ay nag-umpisa po yan sa termino ni ni Esteni Jr. Diyan, nakita nyo? Nadulas po ang bunganga ni Harry Roque. Kitang-kita nyo naman po ninyo at alam na alam naman po natin kung saan po nag-umpisa itong korupsyon. Di ba sa administrasyon ni Esteni Jr., ni Marcos Jr. Kay Tatay Digong daw. Tapos nilipat niya kay Marcos Jr.